Magandang araw mga ka-DIY at ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko ni-repair yung rear axle ng aking sasakyan. Bali ang nangyari doon sa aking sasakyan, yung pinaka nakalapat doon sa support ng muelye ay nag-crack yung pinaka welding doon. Ay di aking ni-repair. Tsaka yung U-bolt ay kinain na yung bakal. Bumao na. Makikita nyo diyan sa picture na yan. Ang una kong ginawa ay ako'y pumunta ng junk shop at ako'y tumingi ng aking magagawang jack para maiangat ko ng maayos yung aking sasakyan at maibaba ko ang diferensyal. Hindi ay ako nakabili na ng uno media na tubo at saka yung pang-base ng scaffold, tapos ay ginalagyan ko nalaan ng 3/4 na paa. Ay di ayan na nangyari. Yan, makikita nyo si Paris na. Pwede na natin gamitin. Yan, yan ginamitan ko muna ng hydraulic jack bago ko isinalpak para nakaalalay, hindi bigla ang yan, makikita ninyo yung tagas. Yan ang sinasabi ko sa inyong pinaka shoe niya, yung pinaka sapatos niya nakatungtong sa mulye. Yan yung pinaghinang yan ang nag-crack. Yan na nga, may salpa ko na yung isa. Tapos yun, dalawa na, yun ang ginamit yung jack pag-aangat. Yan, makikita ninyo. Dahan-dahan, utay-utay ang pag-aangat. At least i-safety tayo pag tayo nasa ilalim na ng sasakyan. Yan, di akin nang tinanggal ko muna ang gear oil ng differential. Yan, hindi ka papalit lang ng gear oil tinanggal ko. Pinatulo ko ng pinatulo bago ko baklasin. Yan, kita nyo ga. Ay, tagas yan ang kako nag-crack. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Makikita ninyo. Ay. Yan. Yun na nga. Yan ang sinasabi ko. Nakinain na ng U-bolt. Ang bakal. Kahit kalalim. Yan kita nyo ga. Mapapansin ninyo. Malalim na. Yan. Kita ninyo. Kisa naman yung dadanig ko yun sa mekaniko. Ay baka sabihin na yan pamasin shop po na yan. At okay palitan. Hindi ako gumawa ng paraan para yan ma-repair. Sayang din kakaw. Kung hindi ma-repair, di saka. Kung magagawa naman ng paraan, di bakit hindi? Ganyan. Yan, yung baklas ko na nga. Tinitikaw, nabasag na nga ang pagkabakal. Kita nyo ga, pagkakalaki na yan. Ang ginawa ko din yan, di akin nang tinanggal. Ay ngayon, yung mga rebaba, yung mga pinagbasagan ng bakal, mga pinagputulang ko, ay di minamagnet ko nang hindi makasira ng gear sa loob. Aking kinuha. Magnet. Pero kalalaki na yan, sisirain na yan ang gear. Diyan pumunta sa differential. Yan, kabila, again din. Yan. Basta tansyahin nyo lang na hindi naman yung makalalayo ang mga bakal na yan. Hindi. Siguraduhin nyo lang din na talagang malinis.
Magaling yan sa sisigurado. Yan, oh. Yan. Oh. Yan, oh. Pang matanggal. Yan yung magnet. Yan ako na ng alambre. Oh, mga ribaba. Kita nyo kung kadami na yan. Oh. Yan, oh. Tapos na yan, di ako nagkating na lang ng plate na nasukat. At yan, nadi akin ng hininang. Oh. Yan yung sa tubo. Yung aking binili, may sobra. Di aking itinapal. Oh. Kaya naman kahit pa paano nakakain din rin ng maghihinang. Kahit na naglalabo-labo ng mata. Oh, yan, oh. Wala namang pressure yan. Kaya yan okay. Panatag na din diya sa aking hinang na yan. Kahit ang aking busilig nananakit na rin. Oh. Yan. Kabilaan. Ilagay ko na yung pinakasyon niya. Yung pinakasapatos. Oh. Bago ko nga pala yung lagyan ng sapatos na yan. Yan. Inilagyan ko ng reinforcing pad. Oh. Yan. Lagyan ko ng tapos yan, no. Yung anong yan, akin na rin binildapan yung pinakauka na yun, yan, no. Pinabildapan ko na rin yan para yan, okay, makikita nyo bago ko dati walang reinforcing pad yan, inilagyan ko ng reinforcing pad para matibay. Oh. Tinaklubang ko na yung aking hininang. Oh, di yan. Tapos stitch weld lang. Hindi ko na pinagkatotoong hinangin yan. So, yan. Sa awa ng Diyos naman natapos din. Tapos yung okay magkakabit, okay kung bumili lang dun sa paggawaan ng busing ng gayang binilot ko na ng gayaan at nilagay ko na din sa mata ng mulye. Hindi ako may busing na. Matibay-tibayan at may ply. Yan yung yung guma ng truck. Hiningi ko lang yan doon. Kahit hiningi ka, ako nagkabuti man na kahit babay. Mga ka-DIY, salamat sa Panginoon at natapos na rin natin ang ating ginagawa ng maliit ang ating gastos. Hanggang sa muli at maraming salamat po.